boto. Meron po ba kayong na-encounter o di kayo mga na-receive ng mga reports na may mga problemang kinaharap sa ating automated elections? Meron din na-receive no, na mga post sa social media, may tumawag din sa atin. Yun nga lang problema, wala silang makuha ebidensya dahil bawal man daw picturean yung kanilang resibo at bawal lang silipin uli yung kanilang pinasok na balot. So, yun ang naging problema. And nakikita nyo rin po ba dito sa naging resulta, kumbaga meron ba kayong nakikitang inconsistencies, Sen, sa naging resulta po, mapalokal man yan, na nasa national, noong naganap po yung kampanya, yung mainit ng pagtanggap ng mga tao, pero parang hindi nag-translate, kaya parang nandun yung parang pagdududa ninyo na bakit kaya hindi ganito, no? Iba yung optics sa ground, nandun ka, mainit yung pagtanggap, tapos bakit kaya ganito yung naging resulta? Actually, in-entertain ko rin yan, no? In-entertain ko rin yan, bakit gano'n. Lalong-lalo na na may mga complaints na gano'n, no? Kagaya nung nakailang subo daw sa machine yung kanyang balot. Tapos pag ang labas, overvote. Kahit nabilangin niya uli, tama man daw yung kanyang sinidan, tapos overvote na naman daw. Lalong-lalo na pag sinabi nila na yung binoto ko, sir, Duterte lang talaga yung binoto ko, sir. Duterte, pero sayang, hindi na-count dahil overvote daw. So, yan, magkakaroon tayo ng pagdududa. Ano ba ito? Meron bang ginawa na kuwan doon sa machine? May iba bang programa doon sa machine na para ayawan yung boto kapag hindi kanila ang boto? Parang ganoon ba? So, lumabas na paglabas sa resulta, ito ngayon, medyo nasiyaanan tayo, lalong-lalo sa magkasama natin sa Duterte na nakita natin na napakainit yung magtanggap ng taong bayan sa kanila. At bakit hindi sila umaangat doon sa within the winning circle. So, Opo. Sir, opo. Dito po sa itong panukalang manual counting, kumbaga hybrid, manual yung pagbibilang, yung automated lang para mas mapabilis is yung automated transmission. Nakikita nyo po ba na napapanahon na ito na ma-implement para mawala talaga yung agam-agam ng ating mga kababayan at ng mga kandidato na rin, magiging panatag yung kanilang loob na yung kanilang mga boto ay talagang tunay na nabilang, kampante sila na talagang yung boses ng taong bayan, yung talaga yung nanaig po. Yes, dapat nga ay, di ba meron lang ginawang batas dyan, yung patungkol sa hybrid, Oo, manual at saka... Hindi lang umusad. Hindi lang umusad. Maganda kung at the precinct level, manual tayo, kasi mabilis lang naman yan eh. Oo nga po. Mabilis lang magawin yan pag manual. So, from there, yung ating yung ating mga bantay, yung ating mga ano bang tawag yan? Poll watchers natin ay makakuha na ng record at the precinct level. So kung pag-transmit nila, kung may anomalya na gagawin sa transmission, mahuhuli talaga natin dahil meron tayong checks and balances. So may check natin dahil meron tayong record sa precinct level. Bakit ang natransmit ibang numbers, ibang pangalan ang natransmit, di ba? So maganda po talaga yun. Maka-counter-check yung kung meron mga anomalya na mangyayari. Senator Master Judea po, congratulations po ulit sa inyo, Senator, no? Thank you, Master. Thank you. Ngayon po, Senator, marami po ang mga natatanggap natin na reklamo regarding dito sa hindi patas or hindi accurate na resulta ng ating botohan. At ngayon po, mayroon pong nagsasuggest ng manual recounting para naman mawala yung mga agam-agam or yung isipin ng mga tao
Tama po ba ito? I mean, ano po ang opinion nyo dito? Pumapabor po ba kayo dito? Kasi talagang hindi po kapanipaniwala yung resulta ayon sa ating mga kababayan. Maganda po talaga yan para mawala yung agam-agam, mawala yung pagsususpitsa. Yun lang ang pinakaparaan para mawala yung pagsususpitsa ng mga nagdududa, no? Dapat gawin yan, yung manual recounting. Senator, kayo po ba mismo, sa nakita nyo po yung pag-iikot po natin sa buong Pilipinas, naniniwala po ba kayo na talagang merong hindi magandang nangyari sa resulta nitong eleksyon? Base na rin po doon sa mga nare-receive nyo pong reklamo. Yes, mukhang merong problema somewhere. Mukhang merong problema. Kasi nga yung kung ewan ko, ako talaga, for me, ako'y malaking paniwala ko dyan sa survey, lalo na yung Pulse Asia. Pero tila anyway, survey lang talaga. Iba yung actual, no? Yes. Iba yung actual. Ang problema, kung yung actual ay namanipula, ay hindi talaga lalabas yung totoong resulta. Oo. Opo, Senador, after nito, 3 years, mag-presidential election. Kabilang ba kayo sa magsusulong na para at least panatag lahat? Wala na itong mga kasi pag nagkaroon ng problema, hindi mo mawawala yung pagdududa na merong mga hocus-pocus kasi nga sa mga government agency nga natin nahahack pa nga, 'di ba, na ma-manipulate ng mga hacker. So kumbaga kahit anong sistema 'yan, mayroon talagang posibilidad. Pero pwede na sigurong maagapan sa pamamagitan ng mayroon pa ring part doon na manual. Isusulong niyo po ba para maging panatag ang mga kababayan, lalo na mahalaga din po yung 2028 presidential elections? Whatever measures that would improve the credibility of the election results ay susuportahan natin. Lalo-lalo na yan, napakaganda yung measure na yan, yung hybrid, suportado ko po yan. Senator, dito sa may mga bali-balita kasi at alam ko hindi ito lingid sa kaalaman ninyo itong regarding sa ICC, no? Napaghandaan niyo po ba ito kung halimbawa, no? Kasi may mga pasensya na po kasi ito po kasi yung realidad na nangyayari sa ating bansa ngayon. Kakapanalo nyo pa lang dapat nagse-celebrate, pero mapapaisip po kayo dito sa tanong ko regarding sa ICC dahil talagang medyo tinatanggal po nila yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Kung halimbawa po, nakahanda po ba kayo sa anuman na consequences na mangyayari regarding dito sa pinaglalaruan nilang ICC? I am prepared. I am prepared just in case may lalabas na warrant at insisting yung gobyerno natin na mag-cooperate na naman, no? Despite lack of jurisdiction. Kung gagawin pa naman nila ulit yan, kung gagawin nila ulit yan, I am prepared for that. Ayan. Sen, tuloy-tuloy lang po. Kami po naniniwala sa inyo na kayo ay nasa kabutihan, nasa tama, at ituloy-tuloy nyo lang po yan dahil marami pong nagmamahal sa inyong mga Pilipino. Tsaka, Senador, huling mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, no, Admar and Master Judia, unang-una, thank you for this opportunity to express my gratitude to our kababayans. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta at tiwala sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Sagot ko kayo